dumako ho tayo dito, mga kababayan. Sa Liberal Party, mga bossing, alam nyo naman po, no? Sa Leni Robredo, Senator Antonio Trillanes, medyo nagkakaanuhan po, nagkakasagutan po, mga kababayan. Sabi dito, sa balita ng News 5, Attorney Leni Robredo kay Trillanes. Pang-apat ho natin topic to, ha. Nirerespeto ko yung pakiramdam niya about the meeting. Kung matatandaan nyo po, mga boss, chief, amo, sir, madam, no? Kung matatandaan nyo po, nagkaroon ng meeting, sabihin na nating meeting, o nagkaroon ng pag-uusap si Inday Sara Duterte at si Attorney Leni Robredo. Sabi ng kampo ni Attorney Leni Robredo, ay naku, biglaan lang dumating yan, hindi namin alam, no? Kumbaga, walang pasabi. Hindi na kami nakatanggi. Yun po, no? Yung paliwanag ni Barry Gutierrez, mga kababayan. Alam nyo naman po na nasa kampo ni Attorney Leni Robredo. Yan. Sabi naman po, medyo na-hurt ang feelings ni dating Senador Trillanes. Alam ko, hindi lang po siya, mga kababayan. Pati po yung mga kakamping, yung mga vlogger na kakamping, pati po yung mga kasamahan nila doon sa LP, mga bossing. Sila Kiko Pangilinan, ayan. Biruin mo ba naman? No? Biruin mo ba naman, mga kababayan? Akalain mo, matagal nilang kalaban. At pagkatapos, ngayon, biglang merong magugulat ka, biglang, naku, bakit nagkita yung dalawa na yun? Tapos, sasabihin, hindi daw po usapang politikal. Anyway, mga bossing, to cut the story short, no? Yung pagkikita ni BP Sara at ni Attorney Leni Robredo, mukhang nagkakaroon ng hidwaan. Pero ako, nakikita ko, magkakaayos din to. Ano? Nagkakaroon ng konting lamat, no? Yung pagsasamahan ni Attorney Leni Robredo at ni dating Senador Trillanes. Pakinggan nyo po, mga bossing, yung sinabi. Ito po ang kauna-unahang sumagot, no? Si Attorney Leni Robredo doon sa sinabi ni dating Senador Trillanes na ano daw po? Nako, panigurado, may pinag-usapang political yan. Pakinggan po nating lahat, mga kababayan. Okay? Maririnig nyo po ito, pero tatanggalin ko na po yung mismong video para hindi po tayo ma-copyright, mga bossing. Ginugol muna si Senator Trillanes. Hindi po kami nagkaulay. Hindi po kami nagkausap. I think last ko siya nakausap 2022 elections pa. Yan. Pero sa akin naman, nirerespeto ko yung pakiramdam niya about the meeting. Alam natin na yung pakiramdam, ako panigurado ko po, hindi lang po si dating Senador Trillanes ang na-hurt dyan. At sabihin natin, kunyari, okay, no? Kunyari lang to, pero naiimposiblihan po ako, mga kababayan, na mangyayari to. Sabihin na natin, okay, nagpadala si Attorney Leni Robredo kay BP Sara para sumuporta. Dahil nga, kumbaga, pareha silang hindi in favor kay PBBM. No? Nagpadala. Sa tingin nyo po, yung mga supporter na mga kakamping ay kung sino man yung i-request na ipaboto o kung sino man, kung ano man yung pagawa ni BP Sara kay Attorney Leni Robredo susuportahan. Tapos alam ng mga kakamping na galing ito doon sa kampo ng mga Duterte. Naniniwala po ako, hindi po, mga kababayan. Naniniwala po ako na mas mangingibabaw po sila Senador Risa Ontiveros, mas mangingibabaw po sila Senator Trillanes at sila Bam Aquino. Yun po, mga kababayan, ang mangingibabaw dyan. Ha? Pero kasi dito talagang tahasan, diretsuhan, sinabi ni Attorney Leni Robredo, wala naman sanang fake news. No? Ang sinasabi niyang fake news po, mga bossing, yung alam na daw po ni Trillanes bago magkita si Attorney Leni Robredo at si BP Sara. Pakinggan ho ulit natin, mga bossing. Ito, isang direkto. Ginugol muna si Senator Trillanes. Hindi po kami nagkaulay. Hindi po kami nagkausap. I think last ko siya nakausap 2022 elections pa. Pero sa akin naman, nirerespeto ko
Nirerespeto ko yung pakiramdam niya about the meeting. Alam na Doon po sa pagkakasabi niya, mga bossing, na nirerespeto ko yung pakiramdam niya about doon sa meeting na nangyari kay BP Sara at sa akin, no, kay Atty. Leni Robredo. Tingin ko po, yun ay isa sa dahilan para masabi natin na medyo siguro tampuhan lang ng konti ito. Pero hindi aabot sa punto, no? Hindi aabot sa punto na talagang magbabaklas-baklas o maghihiwa-hiwalay na po sila, mga kababayan. O tuloy. natin na for a very long time talagang nilalabanan na ni Senator Trillanes. Opo, kaya talagang may karapatan din po silang ma-hurt doon. Ano? May karapatan po silang ma-hurt doon. Talagang dati pa lang po, nakikipagbakbaka na si Senator Trillanes sa mga Duterte. Oh, nakita nyo? Umabot nga sa punto yung tao na yan na siya na lang mag-isa. No? Tapos tayo naniniwala pa doon sa kabilang partido. Oh. Di ba? Tapos matapos ang 6 o 7 taon, makikita mo, naku, parang mas tama pala yung mga sinasabi ni Senator Trillanes. No? Mas totoo pala yung sinasabi ni Senator Trillanes. Kedelima na lang, mga kababayan. Yung Kedelima ho, mga bossing, 7 taon na nasa loob ng oblo si De Lima. After 7 years, saka napatunayan, walang sala. O, biruin nyo po yun. 7 taon na, biruin mo, 1 araw, 2 araw, 7 araw, 1 linggo, 1 buwan, na mawalay ka sa pamilya mo. Nangungulila ka na eh. Yung pa kaya, na nakulong ka, wala kang kasalanan, tapos 7 taon. Nahirap mong makita ang iyong pamilya. Sayang po yun, ha? Mga kababayan. Hindi po pwede nating sabihin, nakalaya naman eh. Hindi po pwede yun. 7 taon po ang nawala sa kanyang buhay. Mga bossing. Nabaliwala, nasayang. Oh. Kaya ang nakikita ko dyan, Senator De Lima, maghihiganti po yan. Re-rest back yan. Babalikan niya yung mga nagpakulong sa kanya ng walang katotohanan yung mga ibinintang sa kanya. O tuloy natin. Naiintindihan ko where he's coming from. Medyo nag-react lang ako dun sa isang statement niya na sinasabi niya na alam ko na beforehand. In fact, naglinis ako ng bahay namin. Kasi alam ko na beforehand na bibisitahin ako. Hindi yun totoo. Kaya nga sinasabi ko na okay naman na may opinion, pero wala naman sanang fake news. Ayun, doon nasabi ni Atty. Leni Robredo na wala namang sanang fake news. So ngayon, mga kababayan, akin na lang ho, wag sanang magtuloy-tuloy ang hidwaan nitong dalawa na ito. Dahil alam naman po natin na kung merong tatawagin na oposisyon, no, totoong oposisyon, yun po ay sila. Wala na pong iba. Wala pong ibang may karapatan na magsabi na sila ay oposisyon, pero puro paninira lang naman po ang gagawin. Ganun po yun. Kaya nasasabi ko na sila yung tunay na oposisyon dahil isa lang naman din po ang gusto nilang mangyari. No? Umunlad ang ating bayan. Makabalik ang ating bayan. Lumago ang ating bayan ulit. Iba nga lang yung pamamaraan na gusto nila. Pero kaya natin nasabi na sila ang tamang oposisyon dahil po pagka tama ang ginagawa ng presidente, sumusuporta naman po sila. Unlike doon sa kabilang parlor, kita mo, wala pang ginagawang mali, no, ang administrasyon. Pero sila, nag-iimbento na ng mga mali. Para mapabagsak po ang ating presidente, mga kababayan. Yun eh. No, kaya, nako, Leni, at dating Senador Trillanes, dating BP, Atty. Leni Robredo, magkaayos na kayong dalawa. Ha? Magkaayos na kayong dalawa. Konting tampuhan lang yan. Pasasaan at magkakakampi pa din kayo. Anyway, mga boss, ha? Yung dalawa pala na yan, parehas mayor. Hindi, sorry. Si Kibuloy pala yung mayor. Si Leni at si
Trillanes, mga kababayan, ang tatakbuhin niyan, parehas mayor. Isa Caloocan, isa Naga. Okay?